Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ito'y tungkol sa makikita nyo sa screen ko, simbahang Katoliko. Mga pari yan, di ba? Ang tanong dyan, ano kaya ang relasyon ng simbahang Katoliko against the government of Bongbong Marcos? Yan ang malaking tanong. Alam naman natin na itong mga paring ito, itong mga bishop na ito sa simbahang Katoliko ay hindi naging maganda ang relasyon nila kay Pangulong Duterte sa current administration. Yan ang itatalakay natin ngayon. Okay? Pero bago natin yan itatalakay, mag-like muna sa ating YouTube video, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Para marami ang makanood sa video na ito. Like. Okay? Hinihiling ko sa inyo, please like. Okay? Then subscribe to my channel, Donmar TV, and hit the notification bell so that you will be updated sa mga videos na kagaya nito. Okay? So pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang magiging relasyon ng simbahang Katoliko sa gobyerno ni Bongbong Marcos or BBM. Okay? Pero alam naman natin, no, na dekada na ayaw sa simbahang Katoliko ang mga Marcos. Dekada na yan. Panahon pa yan ni Cory Aquino, no? Ayaw na ng simbahang Katoliko sa mga Marcoses. At lalo na ngayon itong si Bongbong Marcos, no? At dekada na rin na itong mga simbahang Katoliko, no? Mga paring ito na ang susuportahan ay ang mga dilaw. Mga dilaw naman talaga ang kanilang susuportahan. Na hanggang ngayon ay sa election, ang sinusuportahan nila ay si Leni Robredo at si Kiko Pangilinan, which is dati rin yang mga dilaw. Tinatawag nga silang pinklawan. Mga kakamping. Pinklawan, pink plus dilaw equals pinklawan. So, a touch of dilaw pa rin. Ang sinusuportahan ng mga paring ito ay si Leni Robredo. Kitang-kita naman. Nagrarally sa loob ng simbahan. Nakapink. Parang kinakasal nga si Kiko Pangilinan at si Leni Robredo. So very obvious na ang simbahang Katoliko ng matataas na kaparian ang sinusuportahan ay mga dilaw o tinatawag nilang pinklawan. Now ang tanong, ano kaya ang magiging relasyon dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos? Kasi itong mga paring ito, very loud ito sa social media. Maraming reklamo ito sa panahon ni Pangulong Duterte, especially sa human rights. Lagi itong nagbatikos sa gobyerno ni Pangulong Duterte. Diba? So, ngayon, ang tanong, kasi ba nangingialam itong mga paring ito sa ating gobyerno? Sila ay nangingialam, di ba? Bumatikos, ganon. At ang ating mga opisyal sa gobyerno ay may power din yan. Okay? Mga malalakas din yan. Malalakas din yan. Kasi binoto yan ng taong bayan. Pwede bang mangingialam rin ang mga opisyal sa gobyerno, itong mga paring ito, mangingialam sa na lagyan ng tax ang mga negosyo ng mga paring ito? Kasi yung kanilang, meron ding itong mga negosyo, di ba? Kahit na hindi na sila ang gobyerno, kahit hindi na mangingialam ang gobyerno sa offerings ng simbahan, no, yung mga limos, yung mga
ino-offer ng mga taong bayan dyan during the masses, kahit hindi na mangingialam ang gobyerno, kahit ang gobyerno doon na lang sa kanilang business ng mga paring ito, like yung Catholic schools. Meron din itong mga schools eh. May masariling mga farm itong mga paring ito. May organization yan sila eh. What if mangingialam rin ang gobyerno na bigyan kayo ng tax sa inyong mga business? Pwede ba yan? Para fair naman sa gobyerno, para fair naman rin sa inyo na nangingialam rin kayo sa gobyerno. Di ba? Pero hindi naman lahat ng mga Katoliko ay nangingialam sa gobyerno. Meron ding matitino. No? Marami akong pari. Ako, isa akong Katoliko. Wala akong pili dito kung Katoliko, Muslim ba kayo, or ano ba ang relihiyon nyo. You are always welcome in my channel. Kasi lahat tayo dito, brothers and sisters. Kahit ano ang dugo nyo, kahit ano ang relihiyon nyo, kahit ano ang kutis ninyo, magkaisa tayo, lahat tayo ay Pilipino. Okay? Pero, dapat meron separation ang church and state, kahit anong relihiyon man yan. Hindi lang sa Katoliko. Okay? Pero itong mga simbahang Katoliko, ito yung mga maiingay. Okay? Pero hindi lahat ng mga kaparian sa Katoliko ay nangingialam rin. Okay? In fairness to them, hindi naman sila nangingialam. Okay? Yung iba dyan, hindi. Sa 1987 Constitution, no? May tinatawag tayong sa saligang batas na merong separation ang church at ang state. Okay? Pero hindi na ito pinapractice ngayon. Kasi halos sa panahon ng kay Duterte administration, linabag na ito. At sa panahon ng eleksyon, nangingialam na itong mga kataasan ng simbahang Katoliko, mga kataasang pari, no? Na sumuporta kay Leni Robredo. They are very obvious, loud, na ayaw nila, binatikos nila na hindi maging presidente itong si Bongbong Marcos, ngunit na presidente. So ngayon ang tanong, ano ba ang magiging relasyon nito ni Bongbong Marcos at itong mga kaparian itong simbahang Katoliko? Meron kayong Catholic Church. Pag ito ay pinakailaman ang taxes ng simbahang ito, siguro magagalit kayo. Papayag ba kayo? Na alam naman namin na yung mga business nyo, aabot yan ng mga bilyon-bilyon. Okay? If ating i-add yan lahat, aabot yan ng bilyon. Kapag kukolektahin kayo ng gobyerno, yung tax nyo, malaki yan. Nangingialam kayo sa gobyerno, pakialaman rin kayo ng gobyerno. O, payag ba kayo? Patay kayo ngayon. Kahit nga yung stock market, pakialaman nyo yung stock market, di ba? Pumasok na kayo sa stock market nga eh. Di ba? Wala na nga, hindi na nga nangolekta ang gobyerno ng tax. Malaki ng pera inyo. Hindi kayo pinakailaman ng gobyerno. Pero kayo, nangingialam kayo sa gobyerno. Especially sa panahon ni Duterte. Grabe ang pambatikos ninyo na hindi naman kayo pinakailaman. Yung gobyerno, hindi yan nagkukolekta ng tax sa inyo. Pero kayo, batikos ng batikos sa gobyerno. Diba? Pero marami pa rin mga Katolikong matitino. Marami pa rin. No? Dapat kayo, ewan ko ba, depende na yan sa pare, depende na yan sa leader.
Pero kung gusto nila, yung politiko, susuporta sila. Ewan ko na lang kung nanalo itong si Leni Robredo, baka susuportahan nila. Kasi noon, sa naalala ko noon, yung si Presidente Arroyo, binigyan pa kayo ng mga sasakyan. Nag-donate pa ang gobyerno ng sasakyan sa inyo. Ewan ko ba kung tama ba yun, no? Correct me if I'm wrong. Ako, again, I'm reminding you, nagko-comment react lang ako bilang isang ordinaryong mamamayan sa Pilipinas. Ito, reaction ko to kasi nagtataka lang kami, nagtatanong lang kami kung ano ba ang iyong relasyon sa gobyerno ni Bongbong Marcos na alam naman namin na dekada na kayong ayaw sa mga Marcoses. Okay? Ngayon mga ka-Donmar TV, sang-ayon ba kayo na itong mga paring ito ay kukolektahan ng tax sa kanilang business? Kahit business lang, like kanilang Catholic Church. Sang-ayon ba kayo na itong mga pari na ito ay mangingialam sa gobyerno? Yan ang mga tanong natin. Vice versa yan. Nagpakialaman na yung nanay. Okay? Again, sang-ayon ba kayo na itong mga pari na ito ay kukolektahan ng mga tax sa gobyerno? At sang-ayon ba kayo sa mga ginawa ng mga paring ito na nangingialam na sa gobyerno? So yan lang ang ating hanggang dito na lang itong video na ito. Mag-like, share this video sa YouTube channel natin, Donmar TV, para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Like na. Then, subscribe to my channel, Donmar TV, and hit the notification bell so that you will be updated sa mga balitang kagaya nito. Okay? So, libre kayong mag-comment, react sa isyong ito. Okay? So, hanggang dito na itong video na to. Have a great day and God bless everyone.